Ikaapat na kabanata, Herehe at Pilibustero. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Binukol, binato. Artilyero, taong gumagawa ng kanyon o mga sandatang pantikma. Bandido, tulisan, pusakal. Danyos, bayad pinsala. Huwad, peke, hindi totoo. Nabuwal, natumba. Nagsilantad, nagsilabas. Asunto, kaso, paratang. Kinalkal, kinalahig. Kinumpis ka, kinuha ng sapilitan. Marangal, may magandang reputasyon. Panlilibak, pang-alipusta, pang-aapi. Natiwalag, naalis sa grupo ng sapilitan. Naglakad-lakad si Crisostomo nang hindi mapagpasyahan kung saan patungo. Mabagal ang kanyang paglalakad na parang may hinahanap. Sa kanyang pagmamasid sa paligid ay nabatid na ganoon pa rin ang lugar katulad noong bago pa siya pumunta sa Europa. Naramdaman niya bigla na may kamay na pumatong sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita ang nakangiting matandang tinyente. Dinilinan siya nitong mag-ingat nang hindi sapitin ang katulad na nangyari sa kaniyang ama. Nagtanong naman siya rito kung ano ba ang nangyari sa kanyang ama dahil wala raw siyang nalalaman. Ipinagtaka ng tinyente ang sinabi ni Crisostomo dahil kung sino pa ang kadugo ng namatay ay siya pang walang nalalaman. Sinabi ni Crisostomo na ikukwento raw kasi ni Kapitan Tiago bukas ngunit hindi na siya makapaghintay. Nang sabihin ng tinyenteng namatay ang kanyang ama sa bilangguan ay napaurong si Crisostomo at tinitigan ng buong pagtataka ang matanda. Sunod-sunod ang kanyang naging tanong sa matandang tinyente. Bigla tuloy itong nakadama ng awa dahil sa napansing paghihinagpis ni Crisostomo. Nagtanong ang matanda kung bakit daw hindi niya alam ang nangyari sa kanyang ama. Sinabi naman niyang sa huling sulat na natanggap mula sa ama, may 1 taon na ngayon, ay sinabi nitong wag daw siyang mabahala kahit hindi ito nakasusulat sapagkat abala lamang ito. Sa halip ay ipagpatuloy raw niya ang kanyang pag-aaral. Niyaya ng tinyenteng sabayan siya ni Crisostomo sa paglalakad hanggang sa kwartel. At nang magsimula na silang maglakad ng mabagal, ay nagkwento na ito. Ayon sa kwento ng matanda, si Don Rafael ang siyang pinakamayaman sa lalawigan. Mahal siya at iginagalang ng marami, ngunit mayroon ding naiinggit at galit dito. At isa na sa mga iyon ang kura. Ilang buwan daw makaraang umalis si Crisostomo ay nagsimula na ang samaan ng loob ni Don Rafael at ni Padre Damaso. Hindi rin alam ng tinyente ang tunay na dahilan, ngunit si Don Rafael ay pinaratangan ng di pangungumpisal ni Padre Damaso. At hanggang sa pulpito raw ay pinapasaringan ni Padre Damaso si Don Rafael. Himala nga raw at hindi nito binabanggit ang pangalan ng Don. May isang Kastilang tinanggal bilang artilyero ng hukbo dahil sa masamang asal at kamangmangan. Ginawa itong kolektor ng buwis sa mga sasakyan. Hindi ito nakapag-aral kaya madalas itong kutyain ng maraming tao. Isang araw, may lumapit na batang lalaking nagtawa ng malakas at itinuro ang artilyero sa mga kalaro. Napansin niya ang pagpipigil sa pagtawa ng mga tao sa paligid. Sumiklab ang galit ng artilyero kaya't hinabol niya ang mga bata. Nagtakbuhan ang mga nanunuksong malakas na isinisigaw ang babe bibubu. Nang hindi niya abutan ang mga bata, ay pinukol niya ng baston ang mga iyon. Tinamaan sa ulo ang isang batang lalaki at nawalan ng malay. Mabilis itong nilapitan ng kolektor at tinadyakan. Wala isa man sa mga naroroon ang nagtangkang umawat. Nagkataon naman noong dumaraan si Don Rafael. Sinugod niya at hinawakan sa kamay ang Kastila. Nagtangka pa itong lumaban ngunit higit na malakas ang Don. Itinulak niya ang Kastila at nawalan ito ng panimbang kaya nabuwal. Tumama ang ulo nito sa bato, nagsuka ng dugo, at agad ding namatay. Si Don Rafael ay hinuli ng mga sibil at ikinulong. Doon na naglabasan ang mga kaaway nito. Inakusahan ito ng pagiging erehe at subversibo. Kinumpis ka lahat ng mga papeles at aklat nito. Pinaratangang nagbabasa ng mga ipinagbabawal na babasahin, at lahat ng bagay na pwedeng makapagpahamak sa kanya ay ginamit ng kanyang mga kaaway. Anang tinyente ay ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa para tulungan si Don Rafael. Bagamat hindi ugaling humingi ng pabor,
ay nakipagkita pa siya sa dating Kapitan General upang ipagtanggol ang Don. Ngunit sa kabila ng lahat ay ang tenyente pa ang nanagot dito. Ipinagpalagay pa nitong siya'y nasisiraan ng bait. Malapit na sanang makalaya noon si Don Rafael, ngunit ang mga kabiguan, ang hirap sa bilangguan, at sama ng loob ay siyang sumira sa kanyang kalusugan na humantong sa pagkakasakit na tanging kamatayan lamang ang nakagagamot. Namatay siyang nag-iisa sa kulungan.